Welcome sa episode number 5 natin. Salamat naman ng marami nakaka-interes kung ano nangyayari between the Philippines and ICC. Na panoorin nyo na lang yung dating mga previews sa video ko para maintindihan nyo kung ano ang follow-up video ko ngayon. Umpisahan natin ito doon sa kaso na hahawakan na ng dating Pangulo sa ICC. Now, ang ICC, yan ay korte. Yung korte na yan, merong batas na ginawa nila para sa mga karumal-dumal na mga kaso na ginawa ng ibang tao dito sa buong mundo. Ang tawag doon ay Rome Statute. Bakit Rome Statute? Kasi doon nagsimula ang paggawa ng mga batas ng 60 mga bansa. Ginawa ito sa Rome, Italy noong 1998. Yung batas na yun na ibinigay nila sa United Nations na inaprobahan na magsimula na ng ICC. Okay, ito maganda para sa mga estudyante ng law, tsaka mga professors, tsaka yung interesadong malaman ang mga ganitong batas na bago pa lang nagawa, hindi naman tumatagal eh. Kaya mas maganda kung matuto at pagkaroon tayo ng additional education dito. Ang ating dating Pangulo ay kinasuhan ng tinatawag na crimes against humanity. Nasabi ko na yan doon sa dati kong video. Ngayon, itong crimes against humanity, nangyari daw ito, allegedly, nung ginawa niya ang kanyang war on drugs from 2016 up to 2022. In addition to this, noong daw allegedly mayor siya ng Davao, nagtayo siya allegedly ng death squad na nagtagal mula 1988 to 2016. Okay, tandaan nyo yun yung frame na yun time frame na yun. Ngayon, noong 2018, meron ng reklamong natanggap ang ICC galing sa atin. Pagkatanggap noong 2018, na nakita na ng gobyerno natin yon, nag-withdraw tayo noong 2019. Pinag-aaralan na nila anong repercussion ng pag-iimbestiga ng ibang bansa sa atin. Noong June 2021, yung prosecutor ng ICC na pinangalan ng Fatou Bensouda nag-submit ng petition na ituloy ang investigasyon dito sa Pilipinas. Noong September of the same year, binigyan ng authority ang prosecutor ng ICC na pumunta sa Pilipinas para umpisa na ang investigasyon. Noong November of the same year, 2021, nagpadala tayo ng petition na ipagbawal ang pag-iimbestiga dito dahil meron na tayong korte. At ito ay labas sa jurisdiction ng Netherlands. Pag pumasok sila ang ibang bansa rito sa atin, sinabi nila, parang sinasakripisyo na namin ang aming sovereignty tsaka jurisdiction. Binagsak yon, dinisapprove ng ICC. Bakit? Kasi may batas pala ang ICC based on the Rome Statute na pag gumawa ka ng kaso, maski na bago ka nagsilbi o tapos ka na magsilbi, basta importante may nangyari, imbestigahan ka namin. At kung membro ka o hindi membro, wala kami pakialam, iimbestigahin ka rin namin. Yun ang binigay na kapangyarihan ng United Nations sa ICC na pwede silang mag-imbestiga, mag-prosecute, at gumawa ng trial at magparusa sa mga kasong tungkol sa karumal-dumal na mga kaso. Ganoon na nangyari. Kaya ngayon, nandun ngayon ang ating dating Pangulo. Kasi dahil sa kaso na yon na final na noong 2018, umandan na ngayon yon. Okay? Ngayon ang tanong dito, ano ba ang talagang sinasabi nila ang ibig sabihin ng pagpatay? Kasi yun ang naging kaso pagpatay sa mga tao daw. Ang sinasabi nila, ang reklamo nila, noon daw panahon na ang dating Presidente Duterte ay may power, okay? May kapangyarihan na gumawa ng ganitong allegedly pagpatay. Marami raw namatay, mga 6,000 to 30,000 deaths daw, o sabi nila. At widespread daw yan. So murder ang kinasuhan sa ating dating Pangulo. Okay,
Pero kung titignan nyo ang record nitong nakaraan, ang kaso nila ay 19, para mga 43 lang ang nakakaso doon na ipinail nila, na naimbestigahan nila na pwedeng ikaso laban sa kanya. Okay? Yung 43 na yon ng mga kaso, sinasabi ang biktima, hindi civilian lang, kundi drug pushers, drug dealers, at mga kriminal. Samantalang yung dati kong video, pinag-uusapan natin ang crimes against humanity ay laban sa mga civilian na walang kalaban-laban. Kaya crimes against humanity yun Yun ngayon ang paglalabanan sa ICC kung aabot yan sa tinatawag na trial. Sa ngayon kasi, yung preliminary investigation, nandun pa lang tayo Sabi ng ICC, magdadaan sa 4 na stages ang akusadong tao. 1, preliminary investigation, preliminary examination, lahat ng mga dokumento, and then yung investigation, tapos pre-trial, and then trial na. Nandun pa rin daw tayo sa investigation. So wala pa, hindi pa natatapos ang investigation. Ang tanong dito, pwede bang mag-issue ng warrant of arrest ang ICC kung hindi pa tapos ang investigation? May sumagot sa akin, experience sa ICC. Sabi nila, alam nyo, ang pagbibigay ng arrest warrant sa isang tao ay very meticulous at maingat at matinding pag-aaral ang ginawa dyan dahil ayaw nila magkamali. Dahil merong political at saka international repercussion. Pag nag-warrant ka sa isang tao na hindi pa natin nakukuha lahat ng ebidensya, yun ang sinabi sa akin. Check nyo na rin yan. Kasi pagkatapos ng investigation, meron pa tinatawag na pre-trial Pagka sa pre-trial, doon pa lang mangyayari yan. Kung nawawala yan, kailangan trial, nandun na yung tao. Doon mag-i-issue ng arrest. Ngayon, kailangan tanungin natin, bakit napunta doon ang ating Pangulo? Dating Pangulo, kung wala pang arrest warrant daw, allegedly, na ini-issue ang ICC kasi nasa stage pa ng investigation daw dito. Sino makakasagot niyan? Maghintay na lang tayo kung ano magiging announcement ng ICC. Kaya pala ang sinasabi niya nung unang video na nakita natin, yung appearance na sinasabi, appearance pa lang daw yun at nag-surrender daw ang ating Pangulo. So hindi natin alam yan. Ang nakakaalam lang yan, ang mga abogado ng ICC, prosecutors, tsaka defenders, sila ng defense team, sila ngayon ang maglalaban-laban dyan, tungkol dyan. Abangan na lang natin kung anong mangyayari. Pero napakagandang malaman natin bilang isang Pilipino na pwede pala mangyari itong ganitong sitwasyon sa bansa natin. Kaya tayo ay pinapanood ng buong mundo kasi kung ano ang mangyari sa atin, maaring mangyari din sa ibang bansa. Kaya marami nagsasabi na ayaw nila sa ICC kasi daw parang sila na ino-occupy na ang justice system nila or tsaka jurisdiction at tsaka sovereignty ng kanilang bansa. So abangan na lang natin. Tignan natin ang susunod na video ko based on my research. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang mga Pilipino and God bless the Philippines.